Nagsisimula ang pelikula sa Estados Unidos kung saan dumating ang isang ama na si Cooper at ang kanyang anak na si Riley sa isang concert para sa isang sikat na mga awit. Bilang isang mapagmalasakit na ama, sinamahan ni Cooper si Riley sa concert kahit na hindi siya mahilig sa maraming tao. Habang naghihintay sa pila, napansin ni Cooper na ang concert ay mahigpit na binabantayan ng maraming pulis. Pinili niyang mag-focus sa kanyang anak na babae, na labis na nasisiyahan na naruroon, at sinubukan niyang baliwalain ang presensya ng seguridad. Nang sa wakas ay makarating sila sa kanilang mga upuan, napansin ni Cooper ang ilang mga gwardya, karamihan ay mga pulis na inaaresto ang isang lalaking mukhang kahina-hinala. Ang mga awit, si Lady Raven, ay isang idolo ng kabataan na labis na hinahangaan ni Riley. Labis ang saya ni Riley na makita ang kanyang idolo ng live, at masaya si Cooper na makitang masaya ang kanyang anak. Sa panahon ng pambungad na kanta, humingi ng paumanhin si Cooper upang gumamit ng banyo at sinabi kay Riley na manatili sa kanyang upuan. Sa banyo, tiningnan ni Cooper ang kanyang cellphone upang makita ang live feed mula sa isang CCTV camera na nagpapakita ng isang batang lalaki na nakatali sa isang basement. Nalaman na si Cooper ay isang wanted na serial killer na kasalukuyang nagtatago sa batas. Habang naghuhugas ng kamay si Cooper, nakita niya ang isang matandang babae na nakatayo malapit, isang anyo ng kanyang yumaong ina. Pabalik sa concert, nakatagpo niya si Susan, ang ina ng kaibigan ni Riley. May ilang tensyon sa pagitan nila dati, pero nagkaayos na sila mula noon. Ang masalita na personalidad ni Susan ay nagpaparamdam kay Cooper na hindi komportable. Kasabay nito, ang FBI, kasama ang pulisya, ay kasali para sa seguridad ng concert. Sa loob ng concert hall, napapansin ni Cooper na patuloy ang mga gwardya sa pag-inspeksyon sa mga individual na kanilang itinuturing na kahina-hinala. Sa intermission ni Lady Raven, lumabas sina Cooper at Riley upang bumili ng ilang merchandise tulad ng mga t-shirt sa mga kalapit na pwesto. Naiinis si Riley nang maubos ang t-shirt na gusto niya, pero sinabihan siya ni Cooper na maghintay. Naantig si Jamie, isa sa mga attendant ng stall dahil sa kabaitan ni Cooper sa kanyang anak na babae, kaya't nag-alok siyang tingnan ang bodega para sa anumang natitirang mga t-shirt at nangakong mag-iwan ng isa para kay Riley. Nang mapagtanto ni Cooper na si Jamie ay isang mabait na tao na maaari niyang manipulahin, sinamantala niya ang pagkakataon na tanungin kung bakit napakaraming pulis sa concert. Ipinahayag ni Jamie na ang concert ay isang bitag upang mahuli ang isang wanted na serial killer, walang iba kundi si Cooper mismo. Alamang tungkol sa bitag, nagsimula si Cooper na magplano ng pagtakas. Itinulak niya ang isang lasing na babae upang ma-distract ang dalawang gwardya, ngunit mabilis na pinalitan sila ng isa pang gwardya, na nagpilit kay Cooper na bumalik sa concert. Kakatapos lang, si Lady Raven ay malapit nang mag-perform ng isang duet kasama ang isa pang mga awit na pumasok mula sa isang underground lift. Isinasaalang-alang ni Cooper ang paggamit ng underground lift bilang daan ng pagtakas, ngunit tumutol si Riley, sinabing hindi pwede. Nagtataka sa bigla ang kakaibang pag-uugali ng kanyang ama, tinanong siya ni Riley. Ipinaliwanag ni Cooper sa kanyang anak, sinasabing siya ay nasa sabik lamang sa concert. Hindi makatiis na maghintay na lang na mahuli siya ng pulis, nagpaalam muli si Cooper, sinabing kukuha siya ng t-shirt na ipinangako ni Jamie. Nang magkita sila, dinala ni Jamie si Cooper sa storage room, gamit ang keycard para makapasok. Habang nahihirapan si Jamie na buhati ng isang kahon, pumasok si Cooper para tumulong, ginamit ang pagkakataon para swipe ang kanyang ID card. Na-impress si Jamie sa lakas ni Cooper, kaya tinanong niya ito tungkol sa trabaho nito, at ipinaliwanag ni Cooper na siya ay isang bumbero na sanay sa mabibigat na pagbubuhat. Sa panahong ito, nagkwento si Jamie tungkol sa The Butcher, ang palayaw ng isang serial killer. Ayon sa balita, minsang pinugutan ni Cooper ng brutal ang kanyang mga biktima at itinapon ang mga ito sa mga imburnal. Si Jamie ay nag-claim pa na may larawan siya ng crime scene, na inilarawan niyang talagang nakakatakot. Hindi alam na ang mismong butcher ay nakatayo sa tabi niya, ibinulgar ni Jamie ang isang lihim, lahat ng kawani sa concert ay naipaalam na ng isang babaeng ahente ng FBI na namumuno sa operasyon upang hulihin ang mamamatay tao. Bawat miyembro ng staff ay binigyan ng isang code para sa malayang paggalaw sa paligid ng venue. Masyadong pinagkakatiwalaan ni Jamie si Cooper, kaya ibinulgar niya ang kanyang code, Hamilton, na walang kaalam-alam sa tunay na pagkatao ni Cooper. Pagkatapos, hawak ang ID card ni Jamie, pumasok si Cooper sa isang silid na umaasang makakita ng labasan.
Sa halip, natagpuan niya ang isang SWAT team sa gitna ng isang briefing. Sa mabilis na pag-iisip, nagkunwari si Cooper na nagche-check ng mga supply ng kape, gamit ang ID card ni Jamie para makalusot sa SWAT team nang hindi napapansin. Sa kanyang paglabas, nakapagnakaw si Cooper ng walkie-talkie mula sa isang malapit na bag, na nagpapahintulot sa kanya na makinig sa lahat ng komunikasyon ng koponan sa concert. Pagkatapos, ipinasok ni Cooper ang earpiece ng walkie-talkie upang subaybayan ang bawat galaw at plano ng mga koponan. Sa parehong oras, ang babaeng ahente ng FBI na namumuno sa operasyon ay napatunayang matalino. Sinabihan niya ang kanyang koponan na ang kanilang target ay tahimik na naghahanap ng daan ng pagtakas, isang hula na hindi namamalayan ni Cooper na kanyang tinutupad. Habang lumilipad ang oras, nagbigay muli si Cooper ng dahilan, sinabing naiwan niya ang kanyang ATM card. Gayunpaman, muli siyang nabigo sa kanyang pagtatangkang lumikha ng kaguluhan, nang ipahayag ng ahente ng FBI sa walkie-talkie na maaaring subukan ng target na magdulot ng takot sa pamamagitan ng pagpindot sa fire alarm, na pumipigil kay Cooper na gawin iyon. Hindi nagpatinag, nagplano si Cooper ng isa pang hakbang, na nagdulot ng maliit na pagsabog sa pamamagitan ng pagbagsak ng bote ng langis sa isang palayok na may mainit na langis. Nagdadamit na parang chef, siya ay naglakad patungo sa parking area sa bubong ng gusali. Doon, pinigilan siya ng dalawang gwardya, ngunit bilang isang mapanlinlang na tao, nanatiling kalmado si Cooper, nagpapanggap na natatakot mula sa insidente sa kusina. Kumpiyansa niyang ibinabahagi ang code ni Jamie at ipinapakita ang nakaw na ID card na nakatago sa kanyang apron, na nagdulot sa mga gwardya na hayaan siyang makadaan ng walang pagdududa. Bago umalis, si Cooper, naiintriga sa boses ng babae sa walkie-talkie, ay nagtanong sa mga gwardya tungkol sa taong namumuno sa operasyon. Ipinaliwanag ng mga gwardya na siya ay isang profiler, isang eksperto sa krimen na may tungkuling tukuyin ang mga seryosong salarin. Ang profiler na ito ay may malawak na kaalaman sa kriminal na sikolohiya at kayang maunawaan ang pag-iisip ng isang tao tulad ni Cooper, na matagumpay na nahuli ang halos 10 kriminal na gumawa ng mga krimen na katulad ng sa kanya. Kaagad pagkatapos, muling nakita ni Cooper ang isang anyo ng kanyang ina, bagaman ang koneksyon nito sa kanyang kasalukuyang sitwasyon ay nananatiling hindi malinaw. Bumalik sa kanyang upuan upang panoorin ang huling kanta ni Lady Raven, masiglang sinabi ni Riley sa kanya ang tungkol sa tradisyon ni Lady Raven na mag-imbite ng isang maswerteng tagahanga sa entablado at magpakuha ng litrato sa likod ng entablado. Nang marinig ang salitang, likod ng entablado, agad na bumuo ng plano si Cooper upang matiyak na si Riley ang mapipiling maswerteng tagahanga. Gamit ang kanyang mapanlinlang na instinct, mabilis niyang natagpuan ang isang tagapag-ayos ng concert. Pagkatapos, nagkunwari si Cooper na mabangga ang organizer, nag-usap ng kaunti at pagkatapos ay nag-imbento ng kwento tungkol sa kamakailang paggaling ni Riley mula sa leukemia. Naantig sa nakakaantig na kwento, agad na pinili ng organizer si Riley bilang tagahanga na sasama kay Lady Raven sa entablado. Pagkatapos ng concert, nagpunta sina Riley at Cooper sa likod ng entablado, nasaksihan ang tunay na kabaitan ni Lady Raven habang tinutulungan ang isang crew member na nahulog. Nakikita ni Cooper ang empatiyang ito bilang isang pagkakataon at isang potensyal na kahinaan na mapakinabangan. Pagdating sa likod ng entablado, bumubulong si Cooper kay Lady Raven, humihiling na makipag-usap sa kanya ng pribado para pag-usapan ang kalagayan ng kalusugan ni Riley. Sa isang pribadong silid, inihayag ni Cooper ang katotohanan, siya ang mismong serial killer, The Butcher, na kanilang pinapahanap. Habang nakatingin si Lady Raven sa kanya, ipinakita ni Cooper ang isang biktima na nakatago sa basement, nagbanta na palalabasin ang isang nakamamatay na lason sa pamamagitan ng kanyang cellphone kung hindi siya susunod. Sa mga sandaling iyon, isa lamang ang hinihiling niya, kailangan tulungan sila ni Lady Raven na umalis sa pamamagitan ng pagsakay sa kanyang pribadong kotse nang walang anumang pagharang sa seguridad. Kaagad pagkatapos, matagumpay na nakalabas si Cooper sa lugar ng walang hamon, sakay ng kotse ni Lady Raven. Sa parehong oras, ang profiler ay naiwan na nabigo, napagtanto na nabigo ang kanyang estratehiya na mahuli siya. Nang huminto sila sa pulang ilaw, humiling si Cooper na bumaba. Si Lady Raven, matapang at matalino, ay biglang nagmungkahi na bisitahin ang bahay ni Riley, na si Riley ay nagmamakaawa sa kasiyahan. Si Cooper ay nag-aatubili ngunit pumayag. Pagdating, mainit na tinanggap si Lady Raven ng ina at nakababatang kapatid ni Riley at inanyayahan pa siyang pumasok.
agad siyang binalaan ni Cooper na huwag magtangkang gumawa ng kahit ano kung gusto niyang manatiling buhay ang biktima. Habang nag-uusap sila, nagsimula ng tumugtog ng piano si Lady Raven, at iminungkahi ni Cooper na sumali si Riley sa kanya sa isang duet, habang nire-record ito sa kanyang cellphone. Bigla, kinuha ni Lady Raven ang cellphone at nag-lock sa banyo. Dahil dito, kumatok si Cooper sa pinto, hinihingi ang kanyang cellphone na ibalik na nagpatakot sa kanyang asawa at mga anak. Para mapanatiling ligtas sila, dinala sila ni Cooper sa itaas, at nilock sila sa isang silid. Dahil hindi niya na-lock ang kanyang cellphone, mabilis na na-access ni Lady Raven ang CCTV feed at tinanong ang bihag tungkol sa mga detalye ng lokasyon. Inilarawan ng biktima na siya ay nasa isang basement na may asul na pinto at isang sirang estatwa ng leon sa malapit, bagaman hindi pa rin tiyak ang lugar. Gamit ang kanyang malaking bilang ng tagasunod, nag-live si Lady Raven sa isang social media platform, humihingi ng tulong sa kanyang mga tagahanga. Sa gitna ng napakaraming tagahanga na nanunood, may isa na nagbigay ng pahiwatig tungkol sa lokasyon na tumutugma sa paglalarawan. Nang malaman ito, pinayuhan ni Lady Raven ang mga ito na makipag-ugnayan sa pulis at tulungan ang biktima na nakakulong sa silid na may asul na pinto. Sa wakas, nakapasok si Cooper sa banyo, tanging upang matuklasan na nailigtas na ang biktima. Nang malaman niyang nahuli na siya, hinihila ni Cooper si Lady Raven papasok sa sasakyan ng kanyang asawa sa garahe, na may balak dalhin siya sa isang nakatagong lugar. Bago sila umalis, nagkaroon ng maikling pag-uusap sina Cooper at Lady Raven tungkol sa dahilan ng kanyang walang awa na kalikasan. Napag-alaman na noong bata pa si Cooper, madalas siyang parusahan at nakaranas ng matinding pang-aabuso mula sa kanyang ina, na nag-iwan ng mga peklat na hindi niya alam na nagbago siya sa isang halimaw, pinapalabas ang kanyang galit sa pamamagitan ng pagdukot at pagpatay sa mga hindi kilalang tao. Ayaw ng pag-usapan pa ang kanyang nakaraan, binuksan ni Cooper ang pinto ng garahe, at nakita ang kanyang asawa at 2 anak sa labas matapos silang makatakas sa pamamagitan ng bintana ng silid tulugan. Biglang natapos ang plano ni Cooper na tumakas nang dumating ang pulis. Walang ibang opsyon, isinara ni Cooper ang garahe at nagpa siya na magtago sa loob ng bahay. Pero hindi madaling sumuko si Cooper. Matagal na niyang inihanda ang isang lihim na lagusan, inaasahan ang mga ganitong sitwasyon. Sa oras na pumasok ang pulis, nakatakas na si Cooper sa pamamagitan ng lagusan, lumabas sa bahay nang hindi nalalaman. Samantala, si Lady Raven ay sinamahan ng pulis papunta sa isang ligtas na lugar gamit ang kanyang kotse. Gayunpaman, nagawang patulugin ni Cooper ang isang SWAT officer, nagbihis bilang driver ng kotse ni Lady Raven, at itinali si Lady Raven sa pinto, na may balak siyang dalhin siya sa isang liblib na lugar malayo sa lungsod. Nang maipit sila sa trapiko, matalino si Lady Raven na ginamit ang kanyang kasikatan sa pamamagitan ng pagbubukas ng bintana, na nagdulot ng pagdagsa ng mga tagahanga. Sa panahong ito, nagawa niyang sirain ang metal na bar na nag-uugnay sa posas at tumakas sa gitna ng maraming tao. Di nagtagal, dumating ang profiler at ang pulisya, inutusan ang mga tao na umatras at binaril ang mga gulong ng kotse upang pigilan si Cooper na makatakas. Ngunit habang hinalugog nila ang sasakyan, wala na si Cooper, nakatakas na siya at nawala sa karamihan. Sa parehong oras, ligtas na nailigtas ang biktima at niyayakap si Lady Raven, pinasasalamatan siya sa pagligtas sa kanyang buhay. Sa bahay ni Cooper, pinayuhan ng profiler ang kanyang asawa na lumipat sa isang ligtas na lugar pansamantala. Gayunpaman, tumanggi siyang umalis sa kanilang tahanan at nagpa siya na manatili kasama ang mga pulis na nakatalaga sa labas para sa proteksyon. Hindi nagtagal matapos umalis ang profiler, napanood ng asawa ni Cooper ang isang inilabas na video ng pagdukot sa biktima, at napagtanto niyang nakasama niya ang isang walang awa na serial killer sa matagal na panahon. Hindi nagtagal, umuwi si Cooper, kinakausap ang kanyang asawa tungkol sa kung bakit siya nito pinagtaksilan. Lumalabas na ang asawa pala niya ang utak sa likod ng patibong sa concert. Kahit gaano pa man kahigpit na itinago ni Cooper ang kanyang mga gawain, hindi niya maiiwasan ang pagkakamaling gawa ng tao. Ayon sa balita, matagal nang napansin ng kanyang asawa ang kakaibang pag-uugali ni Cooper. Naaalala niya noong minsang nakita niyang nagsinungaling ito sa isang kapitbahay, na lalo pang nagpatibay sa kanyang mga hinala. Gamit ang ibang pangalan, nagpadala siya ng mga mensahe sa pulisya na naglalarawan kay Cooper, kasama ang kanyang mga plano sa concert kasama si Riley, upang kumpirmahin ang kanyang mga hinala.
Sa huli, nagpasya si Cooper na parusahan ang kanyang asawa dahil sa kanyang pagtataksil. Inaalis ang kanyang kamiseta at may hawak na kutsilyo, nilapitan niya siya. Sa sandaling iyon, sinubukan ng asawa ni Cooper na kumuha ng kaunting oras sa pamamagitan ng pagmungkahi sa kanya na kakain muna sila ng cake na ginawa ni Riley. Hindi makatanggi sa isang cake mula sa kanyang minamahal na anak na babae, pumayag si Cooper. Ang cake, gayunpaman, ay may mataas na dosis ng mga pampakalma, na nagdulot kay Cooper na muling makakita ng mga ilusyon, nakikita ang kanyang yumaong ina na nakatayo sa pintuan. Sa wakas, pumasok ang pulisya at mabilis siyang pinigilan. Lumabas na bahagi ito ng mas malaking plano ng profiler, na nakipagtulungan sa asawa ni Cooper upang mahuli siya. Nang mapagtanto niyang talo na siya, sumuko si Cooper at dinala siya sa kulungan. Pero bago umalis, humiling siya ng ilang sandali upang ayusin ang bumagsak na bisikleta ni Riley. Sandali lang ang lumipas, lumitaw si Riley, niyayakap ang kanyang ama sa huling pagkakataon. Hindi alam ng sino man, nawawala ang isa sa mga spoke ng bisikleta, sikretong kinuha ito ni Cooper upang matanggal ang kanyang posas, na nagpapahiwatig na nagsimula pa lamang ang karahasan. Wow naman! Doon nagtatapos ang pelikula mga idolo, salamat sa inyong panonood.